Charlie! What, Barry? What should you do if you find a dinosaur in your bed? Your bed? What? Find somewhere else to sleep! Oh! Find somewhere else to find somewhere else to sleep. What? Come back here, Barry. And here's a toy that we're going to review for today. This is the Jurassic World Legacy Barry Sembin. Hindi ko alam talaga yung exact pronunciation dito. I try to look sa ibang nag-review na nito. Tawag nila sa kanya Barry Sembin, yung iba Sembine. So, I'm not sure. Kung alam nyo, guys, please comment it down below na lang, ha? Anyway, ganito klase packaging na meron siya sa harap, naka-window na, and it's like parang maganda na agad yung pagkaka-display sa kanya sa packaging. Parang may diorama siya sa likod, and it's like parang ang cool na agad tingnan sa overall packaging pa lang. And at the back, meron tayo, of course, sticker na muntik ng takpan yung mga characters natin, and yung obligatory product shot natin ng mga figures natin. And sa gilid, Jurassic World Legacy Collection. Sa kabilang gilid, Jurassic World Legacy Collection. And sa ibaba, Barry Sembin ATV Chase Pack. And sa ilalim, barcodes and stuff. Pag natanggal natin siya sa kanyang packaging, ito nga yung sa likod niya, makikita natin ang ganda nung design, nung pagkaka-backdraft nila dito. Kompleto hanggang sa sahig, dito sa part na to. Okay yun, ganda talaga. Mukha talagang jungle na jungle ang itsura. Tapos may konting light pa dun. Ganda, parang ang sarap tuloy gamitin nung backdraft natin dito. And as you can see here nga, na naka-clamshell pa si Barry and si Charlie. So, i-unclam na natin yan. And ito na lahat ng figures na kasama dun sa ating packaging. First, let's take a look muna yung dinosaur natin dito, which is si Charlie. Kasama sa group yan ni Blue. And check mo natin yung pinaka-details niya. Yan, green na green siya. Parang mas matindi yung overbite niya. Anyway, ang ganda nung patch niya dyan sa kanyang eyes with his yellow eye. And then yung mga markings niya. Yan, green na green talaga. Wala nang ibang shade ng green na nilagay sa kanya, sa body niya. Other than yung patch niya sa mata and yung mga tiger stripes niya sa likod. Yan ang pinaka-details dyan ni Charlie. And nakakalungkot lang, even yung nails niya, green na din. Sa kamay and sa paa, hindi na sila nag-paint doon. Anyway, para sa articulation dito ni Charlie, open natin yung mouth niya. Yan, ganyan. Open yan. Ang maganda lang, at least painted yung loob ng mouth. Ganda nung tang and yung mga ngipin niya doon. Yan. Okay, so na-open yung mouth niya ng ganyan. Sunod na articulation niya is dito na sa kanyang leeg na naro-rotate ng ganyan. May look down siya na ganyan and look up na ganyan. And then next sa kamay niya, naro-rotate ng ganyan and rubberish ulit yung kamay niya. Legs niya, sunod na articulation, naro-rotate lang din ng ganyan, although mas hard plastic na yung sa may paa niya. Next is dito na sa kanyang tail na naro-rotate lang ng ganyan and rubberish na rin itong. Next, let's take a look naman yung ating human figure na si Barry Sembin. Yan, oklab na oklab siya, but parang may kintab-kintab pa siya sa ulo. Bakit ganun? Parang kumikintab yung ulo niya. Anyway, check natin yung details niya. Yan ang itsura niya. Okay, sa personal okay naman yung pinaka-look niya, yung face niya. Pero sa camera, bakit parang there's something off? Although, yun nga, parang medyo halata yung sa may head niya. Ay, dapat ba may buhok siya? Parang may parang may texture ng hair. What do you think, guys? Parang may texture siya ng hair, na ang lumabas is hindi nila pininturahan, na naging brown lang din. So, parang nagmukhang skin color. Oo nga, may ng hair. may line ng hair. Ayan, yung hairline niya. Ayan, kitang-kita, So, ano ba si Barry sa movie? Di ba, siya, kalbo? Di ba bald siya? Hindi naman siya, wala naman siyang buhok sa movie As far as I remember, let me know nga guys sa comments down below. Kalbo ba siya o may buhok? Anyway, maganda naman yung eyes and yung ibang features ng face niya. And ito pa ibang look niya. Yung coat, yung polo niya. Pants niya, maganda yung texture ng pants and yung color ng shoes niya. Okay, brown din. Okay din naman, maganda din naman. So, let's take a look sa kanyang articulation. Yung head niya, of course, naro-rotate niya ng ganyan. May look up siya, halos walang look up and halos walang look down na naman. Yung kanyang arms wide open, kayang-kaya niya mag-quid moment. Meron siyang arms wide open and of course, naro-rotate niya ng ganyan. Yung kanyang elbow, meron din naman basic articulation sa elbow. Wala na sa kamay. Sa waist niya, naro-rotate yung waist niya ng ganyan. Meron siyang high kick
Yan, hanggang ganyan lang kataas. Yung back kick niya halos wala kasi nga tumatama yung bat flip niya. And then, meron siyang Van Damme split. Yan. Ang ganda ng Van Damme split niya. And of course, naro-rotate din ng ganyan. Yung articulation niya is dito na sa kanyang knees. Yan. Basic lang din yung knee bend. Sa paa niya, wala nang any articulation. Now, dito kay Barry, check natin kung natatanggal din yung polo niya. Check na. Oh, pwede. Pwede rin matanggal. Ayan, oh, nice. Okay. So, pwede. Nice. So, di ba? Medyo pumayat nga lang siya. At saka hindi bagay kasi lalaki ng braso. Halatang hindi proportion na. Pero it's a good thing. Next is, meron siyang kasamang accessories dito which is yung kanyang rifle gun. Ayan ang pinaka-details niyan. Generic lang din. One color sa buong gun. Maayos naman yung design ng baril niya. Check natin kung mahawakan niya yung kanyang rifle. Ah, nice. Okay, oh, nahawakan niya. And ang maganda dito is, even yung pang-trigger niya sa kamay, meron, nakaganon siya. Sakto doon sa pinaka-position ng triggering nung sa baril niya. Ayan, oh, ang ganda, oh. Ang ganda ng fitting sa kamay niya. Ang ganda. Hindi gaano dito sa kabila kasi magkaiba ng itsura ng kamay. Itong isa parang regular lang, pero ito, naka-trigger talaga. So, yung baril yata, mas okay kung dito niya ikakabit sa right hand niya. Yan. Medyo mahirapan siya kung two hands ang gagawin niya. Sure niya, pag hawak niya yung bang-bang niya. Lastly, let's take a look itong ating ATV. Yan ang details niyan sa front. So, yung wheels niya is medyo nagwi-wiggle. I don't know kung part yun ng overall design since ATV siya. Pero yung lights niya doon, sticker na lang din. Even dito sa harap, on top. Yan ang issue niya. Maganda naman yung design ng ATV natin dito. May details pa nga siya doon no, sa gitna. Ang ganda ng details niya doon. Also dito, sticker na lang din yung lights. And sa ilalim, oh, ang ganda oh. Okay yung details ah. Ang ganda yung details ng ATV natin. And at the side, yan naman yung itsura niyan. Meron siyang peg dyan para place nung paa niya, hindi siya malaglag. And of course, itong ATV natin is umaandar. Yan. So, nagro-rolling naman yung ating ATV. And of course, ang malaking question natin dyan, kung kakasya ba si Velociraptor dyan sa ating ATV. And makikita nyo guys, kasyang-kasya naman siya. Ready na siya. Alright. Of course, hindi si Charlie yung nandyan. Dapat si Barry. Yan, lagay natin yung peg dun sa pinakapaan niya. Peg na natin. Sa kabila, peg na rin natin to. Doon, kasya naman. Okay, and then, itong kamay niya, left hand niya. Yun, nice. So, yun, oh. Okay, oh. Ooh, panis. The name is Rambo. Panis. Ganda dito. Of course, check natin kung may kasama siya ang cast dito sa kanyang ATV, si Owen, si tropang Owen. Ay, pagdalawa sila dyan sa ATV. Woo! Si Owen, no? Kung tuwa, nakaangkas siya. Woo! Free ride! Although yung overall ATV natin parang masyadong malaki. Parang nalalakihan ako. Well, it's a toy, so understandable naman yun. Pero sa scale-wise, nung ATV natin, ayun yun, nasa shoulder niya na yung hawakan eh. Ganyan ba kalaki yung mga ATV or maliit lang yung mga ATV na nakikita ko sa personal. But for me, parang medyo malaki. Kaya guys, what do you think? Comment down below. Ang maganda niyan, i-double check natin yung height. Si Barry is 4 inches. Actually, parang lagpas pa nga siya ng konti sa 4 inches. Yun ang height niya. Matangkad si Barry. Charlie, check natin. Of course, si Charlie dinosaur. Depende sa pagkakatayo niyo sa kanya. Pero this one, so mga 3.5 to 4 inches siguro. Yung kanyang length is around 7 inches din from head to tail. Yung ATV natin, nasa 3.75. Pero yung haba ng ATV is 5.5 inches. And yung lapad naman is mga nasa 3 inches. Ang maganda niyan, i-compare pa natin siya sa iba pa nating figures tulad ng ating Hammond Collection, Owen Grady, and of course, our another basic Velociraptor. Halos, parang mas malaki. I don't know, I'm not sure, pero parang mas malapad nga yung orange. Parang may kaibahan sila sa body eh. Lagay pa tayo ng isang legacy collection dito na Velociraptor. This one is from the kitchen pack. Itong kitchen pack tsaka itong si Charlie ang magkapareho. Sige, let's include na rin yung ating Hammond collection na Velociraptor. Yan. Yan ang pinaka-height niya. Parang mas slimmer naman yung Hammond. Mag-include tayo ng ating Hammond collection Triceratops, Hammond collection T-Rex, and of course, our Brachiosaurus. Yan. Laki niya talaga. So yan ang ating high comparison. If you're planning to avail this Barry Sambin or Sambane or Sambene
ATV Chase Pack, ang price range niya is around 2,000 up to 3,500 pesos. Depende na lang again kung saan specific market kayo makuha ng specific copy nyo nito. There you have it now guys, na ang ating Jurassic World Legacy Collection Barry Sambin ATV Chase Pack. What do you think of this whole pack? Is it a go for you or no for you? Whatever thoughts, please comment it down below. But for me, of course, kukuha tayo nito. Unang-una, may kasama siyang human figure. And isa ito sa mga kinokollect natin, yung mga human figure. Kasi ang sarap lang na makompleto mo yung mga characters na mga napanood mo din doon sa movie. Other than nakakuha din naman tayo dito ng basic natin na dinosaur, at least may kasama ding dinosaur. And most likely, isa sa pinakamalaking reason bakit din ako kumuha nito is may kasama siyang vehicle. Okay naman sa akin, special dito kay Barry, okay yung design niya, okay yung look niya, yung texture. Pagdating lang dito kay Charlie, dun tayo parang medyo nakulangan kasi nga kulang yung paint sa kanya, parang kulang yung pagkaka-detailed pa sa kanya. Mas maganda kung dinagyan pa ng ibang shade sana ng green or yellow or something para lang di lang siya mukhang isang buong green. Halos magkakulay na sila nung ATV natin dito. Pero ang pinaka-best part dyan is itong ATV natin. Maganda yan pag in-include na natin kasama ng mga iba pa nating vehicles dito. So yan, maganda, di ba?